ang pinagmulan ng relihiyon. Sa panahon natin ngayon ay may naniniwala na mahalaga ang relihiyon. Subalit, sa panig ng iba ay hindi mahalaga ang relihiyon kundi ang relasyon. Saan ba nagmula ang salitang relihiyon? Ano ba ang kinalaman ng relihiyon sa kaligtasan? Gaano ba kahalaga ito sa mga tao? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. Pero bago ang lahat ay nais ko munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel. The Truth. Suportahan na lang po ang aking channel. Please subscribe. Maraming salamat. Maraming mga tao na naniniwala na napakahalaga ng reliyon sa buhay. Ngunit sa panig ng iba, lalo na yaong mga nagpapakilalang mga born-again Christian, ay di raw mahalaga ang reliyon, kundi ang relasyon sa Panginoong Yesus na tanggapin siya bilang yung personal Lord and Savior at sumampalataya ka lamang ay maliligtas ka na. Ano po ba ang ibig sabihin ng reliyon? Magsimula po tayong bumasa, basahin po natin ang kahulugan ng reliyon. Basahin po natin sa aklat ng Webster's Third New International Dictionary. Dito po sa pahina 1918. Ganito po ang nakasulat. Religion, from Latin religio, reverence, piety, religion, probably from religare, to tie back. The personal commitment to and serving of God or a God with worshipful devotions, conduct in accord with divine commands, especially as found in accepted sacred writings or declared by the authoritative teachers. Ang salitang relihiyon po ay nagsimula sa salitang Latin na religare, gaya ng nabasa natin na nangangahulugang itali o ibalik ang mga tao sa Diyos sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at pagsamba at pagsunod sa kanyang mga utos. Ito ay nakasulat din sa Biblia. Basahin po natin ang aklat ng Deuteronomy 10:12 hanggang 13 ng New King James Version. And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all His ways and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments of the Lord and His statutes which I command you today for your good. Sa Tagalog po, at ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos, kundi ang matakot sa Panginoon mong Diyos, na lumakad sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin siya, na paglingkuran ng Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo, at sundin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo ngayon para sa iyong ikabubuti. Kaya po, napakahalaga ng reliyon dahil dito po natin malalaman at matatanggap ang mga kautusan ng Diyos, at para ito ay ating sundin at lakaran at gagawin natin ito ng buong puso at kaluluwa. Kailan ba nagsimula ang relihiyon? Nagsimula po ang relihiyon nung una pong ibinigay ng Diyos ang kanyang mga utos sa mga unang tao na kanyang nilikha na sina Adan at Eva, para ito ay kanilang sundin at lakaran. At mababasa po natin ito sa aklat ng Genesis 2:16-17 ng New King James Version. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Sa Tagalog po, at iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinasabi, sa bawat punong kahoy sa halamanan ay makakain kang may kalayaan, Ngunit sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama
ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na kumain ka niyaon ay tiyak na mamamatay ka. Sa madaling salita, ang reliyon ay unang itinatag noong unang ibinigay ng ating makapangyarihang Diyos ang kanyang mga utos sa kanyang unang mga tao na kanyang nilikha na sina Adan at Eva. Ano po ang unang naging utos ng Diyos sa kanila? Ang sabi ng Diyos na lahat ng bawat punong kahoy sa halamanan ay makakain ng may kalayaan, maliban lamang sa isang punong kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama, sapagkat sa oras na iyon kanilang kinain, sila ay mamamatay. Pagdating naman po sa pagsunod sa mga kautusan, ano ang gusto ng ating makapangyarihang Diyos na dapat natin tatandaan? Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Deuteronomy 12:32. Ganito po ang nakasulat, "Whatever I command you, be careful to observe it. You shall not add to or nor to take away from it." Sa Tagalog po, anumang iniuutos ko sa iyo, ingatan mong tuparin. Huwag mong dadagdagan o babawasan man. Ibig sabihin, nais ng Diyos na mahigpit nating sundin ang kanyang mga utos. Wala tayong karapatang dagdagan o bawasan. Sa madaling salita ay huwag babaguhin ang kanyang mga utos. Kaya mula nang bigyan ng Diyos ang kanyang mga lingkod ng mga batas at utos na dapat sundin mula kina Adan at Eva hanggang ngayon, inaasahan ng Diyos na itataguyod natin ang tunay na reliyon, ang pagsunod sa kanyang mga utos. Kung gayon sa kabila na ang Diyos ang nagtatag ng reliyon, bakit maraming reliyon sa ating panahon ngayon? Bakit iba't iba ang paniniwala at pamamaraan ng paglilingkod? Basahin po natin ang aklat ng Roma 10:3 ng Today English Version. They have not known the way in which God puts people right with Himself, and instead, they have tried to set up their own way, and so they did not submit themselves to God's way of putting people right. Sa Tagalog po, hindi nila alam ang paraan kung paano inilalagay ng Diyos ang mga tao ng tama sa kanyang sarili. At sa halip, sinubukan nilang itakda ang kanilang sariling paraan. At kaya hindi nila isinuko ang kanilang sarili sa paraan ng Diyos sa pag-aayos ng mga tao. Bakit napakaraming relihiyon ngayon? Dahil ang ibang tao ay may sariling paraan o landas na ginawa. Hindi nila alam ang paraan upang makabalik sa ating makapangyarihang Diyos. Tandaan po natin, nabasa natin kanina na ang kahulugan ng reliyon ay magtali pabalik upang ibalik ang mga tao sa Diyos. Kaya paano inilalarawan ng Biblia ang mga paraan o landas na ito na itinakda ng mga tao ito sa kanilang sarili? Basahin po natin ang aklat ng Isaiah 59:8-9 ng New King James Version. The way of peace they have not known, and there is no justice in their ways. They have made themselves crooked paths. Whoever takes that way shall not know peace. Therefore justice is far from us, nor does righteousness overtake us. We look for light, but there is darkness. For brightness, but we walk in darkness. Sa Tagalog po, ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman at walang katarungan sa kanilang mga lakad. Sila'y gumawa ng mga baluktot na landas. Ang sino bang tumahak sa daan na iyon ay hindi makakaalam ng kapayapaan. Kaya't ang karunungan ay malayo sa atin, niyang katuwiran ay umaabot sa atin. Naghahanap tayo ng liwanag, ngunit may kadiliman. Para sa ningning, ngunit naglalakad kami sa kadiliman. Dito po ay maliwanag na inilalarawan ng Biblia ang mga landas na ito bilang baluktot dahil ang mga ito ay tinakda ng mga taong ito. Kailan pa tumalikod ang tao sa landas ng Diyos o sa tunay na relihiyon at nagtayo ng sarili nilang paraan at nagtatag ng sariling relihiyon.
basahin natin ang nakasulat sa Malakyas 3.7 ng New International Version. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. Sa Tagalog, mula pa noong panahon ng inyong mga ninuno ay tumalikod kayo sa aking mga utos at hindi ninyo ito tinupad. Manumbalik kayo sa akin at babalik ako sa inyo, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa makatuwid, yan po ang dahilan kung bakit napakaraming reliyon ngayon. Ang mga tao ay nagtakda o nagtatag ng kanilang sariling paraan, kanilang sariling mga landas. Tinalikuran nila ang mga batas at utos ng Diyos. Itinakda ng mga tao ang kanilang sariling paraan at tumalikod sa Diyos. Ano po ang isang halimbawa na gumawa sila ng sariling paraan ng tao sa pagsamba sa Diyos? Subalit sa payanig ng Diyos, mahigpit nitong pinagbabawal. Basahin po natin ang nakasulat sa Deuteronomy 4:16 hanggang 19 ng today's English version. That you do not sin by making for yourselves an idol in any form at all, whether man or woman, animal or bird, reptile or fish. Do not be tempted to worship and serve what you see in the sky, the sun, the moon, and the stars. Sa Tagalog po, na huwag kayong magkasala sa paggawa para sa inyong sarili ng anumang anyo na anumang kawangis ng lalaki man o babae, hayop o ibon, reptilya o isda. Huwag kang matuksong sumamba at maglingkod sa kung ano ang nakikita mo sa langit, ang araw, ang buwan at ang mga bituin. Hindi po ba ito ang nakikita natin sa mga pangunahing reliyon sa mundo ngayon? Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o estatwa sa anyo ng mga lalaki o babae at maging mga hayop. May mga reliyon din na nagsasagawa ng pagsamba na sa kalikasan at pinapagiging sagrado ang mga celestial body doon sa outer space. Marami pang ibang halimbawa ng mga utos ng Diyos na hindi sinusunod. Ang mga relihiyong ito ay lumihis sa tunay na mga utos ng tunay na Diyos na nagbunga ng maraming relihiyon sa ngayon. Kaya ano ang kailangan ng tao? Kailangan mahanap ng tao ang tunay na relihiyon para makabalik siya sa Panginoong Diyos. Paano ito magagawa ng tao? Tandaan po natin ang nabasa natin kanina na inutos ng Diyos na manumbalik kayo sa akin. Balikan po natin muli ang nakasulat sa Malakyas 3.7. Ganito po ang nakasulat. Mula pa noong panahon ng inyong mga ninuno ay tumalikod kayo sa aking mga utos at hindi nyo ito tinupad. Manumbalik kayo sa akin at babalik ako sa inyo, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Paano makabalik ang isang tao sa Diyos? Paano magiging bahagi ng tunay na reliyon na nilayo ng Diyos? Pakinggan natin kung ano ang tinuturo ng Diyos sa lahat ng tao na dapat nating gawin. Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Jeremias 6:16 ng New International Version. This is what the Lord says. Stand at the crossroads and look. Ask for the ancient paths. Ask where the good way is and walk in it, and you will find rest for your souls. But you said, we will not walk in it. Sa Tagalog, ganito ang sabi ng Panginoon. Tumayo ka sa sangang daan at tumingin. Itanong ang mga sinaunang langdas. Itanong kung nasaan ang mabuting daan at lakaran mo ito at makakatagpo ka ng kapahingahan para sa iyong mga kaluluwa. Ngunit sinabi mo, hindi kami lalakad doon. Ano po ang itinuturo ng Diyos sa ating lahat na dapat nating gawin para tayo makabalik sa Kanya? Sinasabi niya sa ating lahat na hanapin ang mga sinaunang landas kung saan naroon ang mabuting daan at lumakad roon upang makatagpo tayo ng kapahingaan para sa ating mga kaluluwa o kaligtasan.
Sino ang landas o daan na ito na dapat nating lakaran dahil ibabalik tayo nito sa ating makapangyarihang Diyos? Basahin po natin ang nakasulat sa 1:14-6 ng New International Version. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa Tagalog, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang daan. Nasa Kanya kung saan natin matatagpuan ang tunay na daan o reliyon na magbabalik sa atin sa Diyos para sa pagkamit ng tunay na buhay o kaligtasan. Ngayon, paano inilalarawan ng mga apostol ang mga lumalakad sa ating Panginoong Jesucristo? Basahin po natin ang nakasulat sa Colossians 2:6-7 ng New King James Version. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Sa Tagalog, kung paanong inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon ay lumakad kayo sa Kanya, na nakaugat at natatayo sa Kanya at natatag sa pananampalataya gaya ng itinuturo sa inyo na sumasagana dito ng pagpapasalamat. Gaya ng ating nabasa, yaong mga lumalakad sa ating Panginoong Jesucristo, sila ay nilalarawan bilang nakaugat o itinayo sa Kanya. Sino ang mga taong ito? Para malaman ang tungkol sa kanila, itatanong natin ito sa mismong Biblia. Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Mateo 16:18 ng New King James Version. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Sa Tagalog, at sinabi ko rin sa inyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban dito. Ito ay ang iglesia tulad ng ating nabasa na itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bato na kinatatayuan ng iglesia na itinayo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin ang aklat ng Gawa 4:10-11 ng New International Version. Then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Sa Tagalog, alamin ninyo ito, ikaw at ang buong bayan ng Israel, sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth, na iyong ipinako sa krus, ngunit binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Nang taong ito ay nakatayo sa harap mo na pinagaling. Si Jesus ay ang batong itinakpil ninyong mga tagapagtayo na naging batong panulok. At alin ang iglesia ito na itinayo ni Kristo? Iglesia na siya mismo ang nagtatag. Basahin po natin ang nakasulat po sa Ephesians 4:12 ng Norliss Simplified New Testament. Ganito po ang nakasulat. The common object of their labor was to bring the Christians maturity, to prepare them for Christian service and the building up of the Church of Christ. Sa Tagalog, ang karaniwang layunin ng kanilang paggawa ay upang dalhin ang mga Kristiyano sa kapanahunan upang hihanda sila para sa Kristiyanong paglilingkod at ang pagtatayo ng Iglesia ni Kristo. Gaya ng ating nabasa, ito ay ang Iglesia ni Kristo o katawan ni Kristo na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang mga taong tunay na itinayo kay Kristo ay ang nasa Iglesia ni Kristo o katawan ni Kristo, kung saan ang tao ay maaring makipagkasundo o maibalik sa ating makapangyarihang Diyos upang matamo niya ang tunay na buhay at ang pangakong kaligtasan sa araw ng paghukom. Ito
ang tunay na reliyon. Hanggang dito na lang po tayo at sana nakapagbigay sa inyo na isang mahalagang bagay ang bidyong ito kung paano makapanumbalik sa tamang paglilingkod sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagpasok sa loob ng iglesia na itinayo ni Kristo para makamit ang tunay na kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Kung may mga comment po kayo, pag-comment na lang po sa ating comment section. Maraming salamat pong muli. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Please subscribe.